Ako si Jiang Yubay. 2 puso ang taglay ko mula nang ipinanganak ako. Akala ko noon, biyaya ito. Hindi ko inakala na ito pala ang magpapabilis sa aking kamatayan. Isa lang naman sa mga puso mo iyon. Paano ka naging ganito kasakit? Tatlong araw na lang ang natitira kay Yuchen. Hindi ba't para lang mabuhay si Yuchen? Kaya ka ipinanganak. Kailangan ni Jiang Yuchen ng puso. Pero gusto ko ring mabuhay, gunuan. Kung wala akong puso, mamamatay ako. Pero dalawa ang puso mo. Mawalan ka man ng isa, may isa ka pang natitira. Pero kung hindi makuha ni Yuchen ang sa iyo, mamamatay siya. Maliwanag na nakasaad sa ulat. 1 puso na lang ang natitira sa akin. Bakit ayaw mong paniwalaan ako? Palagi kang nakikipagkumpetensya kay Yuchen. Sa laruan, sa mga tropeo. Ngayon, pati buhay mo ipinaglalaban mo. Jiang Yubay. Ang ulat na ito, pinabayaran mo ang isang doktor para pekin ito, di ba? Nakakadiri ka. 15 taon na ang nakalipas. Nagbigay na ako ng 1 puso. Tumahimik ka. Noong isinama ka namin, mula sa ampunan, 2 puso pa rin ang taglay mo. Mula noon, kasama ka na ng pamilya Jiang. Kailan ka pa nagkaroon ng transplant ng puso? Para lang hindi mo matulungan ang kapatid mo. Gagawa-gawa ka pa ng ganyang kasinungalingan. Jiang Yubay. Bakit ngayon ko lang napagtanto? Kung gaano ka ipokrito? Hindi. Ako. Nagsinungaling. Ang puso ko. Nakataya ang isang buhay, at naglalandi ka pa sa asawa ng kapatid ko. Ang punto lang, iyong sarili mong kapatid ay nakabitin na sa isang hibla. Ang kapal ng mukha mong mag-sweet talk sa asawa ng kapatid ko. Manugang. Tungkol sa pag-aasawa namin ni Gunuan. Kayo lang ang nakakaalam. At hinayaan mo lang na magkaintindihan ng mali ang mga ibang tao sa akin. Itrato akong masamang tao. Ako ang asawa ni Gunuan. Huwag mong lalong gulpihin ang sitwasyon. Hayaan mong isipin ng mga doktor na si Yuchen ang asawa ni Gunuan para gawin nila ang lahat para iligtas ang kapatid mo. Dapat ay alam ko nang ikaw ay isang walang pusong government. Dapat ay hinayaan ka na lang mabulok sa ampunan. Ano naman ang problema sa pagdodonate ng puso? 2 buhay meron ka. Takot ka sa pangatlo? 3 araw na lang ang natitira. Pag-isipan mo ulit, kapag nagdesisyon ka ng mag-donate, pirmahan mo na lang ang mga papeles. Jiang Yubay. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa akin. Umalis na tayo. Kahit 1 puso, ayaw mong i-donate. Mas mabuti pang nag-alaga na lang kami ng aso. Si Yuchen ay sarili mong kapatid. Pamilya tayong lahat dito. Tinrato mo ba talaga akong pamilya? Dahil palagi mong sinasabi na binigyan mo ako ng buhay at pinalaki, e di gagamitin ko ang huling puso ko para bayaran ng utang na iyon. Dinukot ako ng ipanganak ko lang. Noong ako'y 5 o 6 na taong gulang, saka lang nila ako natagpuan. Akala ko gusto nila akong kunin ulit dahil mahal nila ako, pero sa huli, kailangan lang pala ni Jiang Yuchen ng donor ng dugo. Naku, nandito na kayong lahat. Huwag kayong tumayo lang dyan. Sige, umupo kayo at magpahinga. Ngayon, ako mismo ang nagluto ng lahat. Yubay, naalala ko, paborito mo talaga ang ulang. Kaya ngayon, nagluto ako ng malaking platito para sa iyo. Tama. Naalala ko rin, ang paborito mong inumin ay juice ng pinya. Espesyal kung binili ito ngayon. Marami tayo nito. Laging ako'y allergic sa seafood. Ang mahilig sa yulang ay si Jiang Yuchen. Tungkol naman sa juice ng pinya, iyon din ang paborito ni Jiang Yuchen. Yubay. Huwag kang magalit.
Sigurado ako, hindi sinasadya ni nanay at tatay yon. Tumatanda na sila, nalilito na sila. Naiintindihan naman. Yubay, ito, kain ka ng lugaw para mag-init ang tiyan mo. Tito, tita. Hindi nila sinasadya. Huwag ninyo sanang isipin ng labis, okay? Hindi ako galit. Nasasanay na ako ngayon. Yubay. Huwag kang ganyan. Masakit makita kang ganyan. Masama rin ang pakiramdam ko. Tayo ay, pag-usapan natin ang masasayang bagay. Tingnan mo. Sa ilang araw, gawin na natin ang ating kasal. Palagi kang may kaunting pagsisisi. Ang kasal. Bakit bigla mo naisip na magpakasal? Dati, natatakot kang magalit si Jiang Yuchen. Itinago mo pa sa kanya ang pagkuha ng marriage license. Bakit ngayon? Hindi ka na natatakot na magalit siya? Ikaw, anong klaseng pananalita yan? Kailangang magpagaling si Yuchen. Tungkol naman sa kasal, basta't pumayag ka, na i-donate ang puso mo kay Yuchen. Ang seremonyang gusto mo, ibibigay ko lahat sa'yo. Gawin na natin kaagad. Gaya nga ng inaakala ko. Kunin mo ang gusto mo. Yubay, pumayag ka. Talaga nga, napakaganda naman. Sasabihin ko, Kay Yuchen, anong ginagawa mo? Ay lapag mo ang kutsilyo. huwag kang gumawa ng kalokohan. Yuchen, Tatay. Nanay. Napakasamang anak ko. Kaysa makitang ang minamahal ko, ay magpapakasal sa iba. Mas gugustuhin ko pang. Hulihin siya. Kunin ang kutsilyo. Yuchen, hindi ako nagpakasal sa iba. Nagpakasal ako kay Yubay. Sarili mong nakababatang kapatid. Sa pagpapakasal lang sa kanya, ako makakapagpigil sa kanya. Saka lang siya mapapapayag na magbigay ng dugo sa'yo at ng kanyang puso. Yuchen, Bilisan nyo. Dalhin nyo siya sa ospital. bilisan nyo, bilisan nyo. Kumusta, Ginoong Jiang? Ito po ang cake na in-order ninyo. Maligayang kaarawan. Salamat. Ang tagal-tagal na mula nang may bumati sa akin ng maligayang kaarawan. Medyo nagulat ako. Maligayang kaarawan. Yuchen. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan, Chen Chen. Hindi ba para sa iyo itong cake? Ayoko ng cake. Ito, sa iyo na. Jiang Yubay. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, ang sobrang asukal ay nakakaapekto sa kalidad ng supply ng dugo. Kung hindi mo, maibibigay ang dugo para kay Yuchen sa tamang oras. Anong silbi mo sa akin? Kaya, maalat ang lasa ng cake. Nasa ospital si Yuchen at sumasailalim sa emergency treatment. Tapos ikaw, nandito ka lang at kumakain ng cake. Ako, Akala ko kahit na, laging galit ka kay Yuchen. Pagdating sa tama at mali, may konsensya ka pa rin. Hindi ko inakala na ikaw. naglalaban sa buhay si Jiang Yuchen. Anong kinalaman ko doon? Gusto ko lang kumain ng cake. Anong problema? Kapatid mo si Yuchen, sinubukan lang niyang magpakamatay. Tapos ikaw, nakakain ka pa ng cake. Ikaw,
Nagdiriwang ka ba? Nagdiriwang dahil wala na siya. Para ang buong pamilya Jayang ay mapapasayo na lahat. Hindi ako. Kaya pala hindi ka gusto ng tito at tiya mo. Hindi mo karapat-dapat na mahalin ng pamilya mo. Yan ba ang tingin mo sa akin? Ano pa ba? Sino ang bibili ng ganito kalaking cake? Nang walang dahilan? Hindi naman yatang hindi ka pa nakakain ng cake at ang dami mo pang kinain. Hindi ba't nagdiriwang ka lang ng masaya? Sa puso niya. Ako'y palaging ang nambubuli kay Jiang Yuchen. Palaging kasuklam-suklam. Pero ako ang binubuli. Ano? Nasaktan ka? Hindi ka na makapagpaliwanag? Isipin mo ang gusto mo. Hindi ka naman makikinig kahit magpaliwanag ako. Huwag kang magpanggap na ikaw ang biktima. Ang nasa ospital ay si Yuchen. Wala ka man lang pakialam sa buhay ng sarili mong kapatid. Pinagkikitaan mo pa. Paano ako napangasawa? Ang isang taong walang puso tulad mo. Tama na. Nandito ka lang ba para sigawan ako? Nandito ako para pag-usapan ang kalagayan ni Yuchen. Stable na siya ngayon, pero sabi ng doktor, sobrang nerbiyoso siya. Hindi niya kayang mag-stress. Kaya, ang kasal natin, kailangang ipagpaliban muna. Akala ko nga. Ginagawa niya lang tong drama na to. Hindi ba't para lang dito? Para kumalma ang isip niya bago ang operasyon. Sinabi namin sa kanya na pagkatapos ng operasyon, magkakaroon kami ng seremonya ng kasal para sa kanya. Magpakasal kayo? Pakitang tao lang ang kasal. Pangako, formalidad lang. Talagang hindi kami gagawa ng anumang hindi nararapat. Pagkatapos ng kasal, magiging tahimik lang ang buhay namin. Okay. Kinukonsulta ba ninyo ako tungkol dito? Desisyon na ninyo to. Nandito ka lang para ipaalam sa akin. May sakit si Yuchen. Ang ginagawa namin ay para lang tulungan siya na makalampas sa operasyon ng mahinahon. Hindi mo ba kayang unawain ang simpleng bagay na to? Kung hindi mo to papayagan, wala nang saysay ang pagsasama ko sa isang tulad mo. Maghiwalay na tayo. Sa pagpapakasal lang sa kanya, makokontrol mo siya, saka lang siya masunod na magbibigay ng dugo para sa iyo, o kaya ang puso niya. Kung hindi mo nga lang, papayagan ang simpleng bagay na ito, wala nang saysay, na manatili ako sa isang katulad mo, maghiwalay na tayo. Pinakasalan mo ako dahil kay Jiang Yuchen. At ngayon, hiniwalayan mo rin ako dahil sa kanya. Dapat naunahan ko pang mapagtanto ito. Walang magmamahal sa akin kailanman. Kahit hindi mo ako mahal, ikaw lang ang tao na minahal ko sa buhay ko. Ang huling bagay na magagawa ko para sa'yo, hintayin mong mawala ako. Saka ka makakasama niya nang walang pag-aatubili. Yubay. Ang huling pwesto sa pambansang instituto, isusuko mo ba talaga? Oo, profesor. Isusuko ko na. Bakit doon lang pumapasok ang pinakamahuhusay na matematiko? May mga taong inilaan ang buong buhay nila at hindi pa rin makapasok. Malamang. Wala na akong pagkakataon. Ang tanging bakas na naiwan ko sa mundong ito ay ang paligsahan sa matematika. Papa, Mama, makikita ko pa ba kayo? Huwag kang mag-alala, ako mismo ang mag-operasyon. Magiging matagumpay ito. Pagkatapos ng operasyon, dadalhin kita ni Mama para makakita ng niebe sa Switzerland. Maging mabait ka.
Binuok ni Papa ang paborito mong Mike Halen 3-star na restaurant. Huwag kang mag-alala. Ang buong pamilyang maglalakbay ng magkakasama. Yubay, hinihiling ko lang na ibigay mo ang puso mo para sa ikabubuti mo. Kung magiging matagumpay ang operasyon, magiging maayos si Yochen. Pagkatapos, ikaw ang magiging bayani ng pamilya Jayang. At sa wakas ay tatanggapin ka ng iyong pamilya. Hindi na makapaghintay pa si Yochen. Gumana ito. Yochen, mula ngayon, hindi ka na kailanman mag-aalala patungkol sa sakit sa puso. Ang dami mong pinagdaanan, anak ko. Ano ang gusto mong kainin? Ako ang magluluto para sa iyo. Sopas ng manok o lugaw na isda? Noan, pagkatapos ng operasyon, maaari ba siyang kumain ng sea cucumber? Magpapaikuha ako ng mga ligaw. Hindi na kailangang mag-alala ng sobra. Matagumpay ang operasyon. Subaybayan muna natin siya ng ilang araw. Pagkatapos ay maaari na nating bigyan siya ng ilang supplements. Sige, gagawin namin ang sinasabi mo. Makinig kami sa iyo. Mas mabuti sa Switzerland. Pagdating ng panahon, maaaring sumama si Noan sa kanya para magbigay ng kasama sa kanya. Sabay na pupunta? Doktora Go, dapat ba muna nating dalhin ang pasyente sa ICU? Tara na. Hindi ba't dalawa ang puso niya nang ipinanganak? Bakit huminto? Paano magkakaroon ng dalawang puso ang isang tao? Hindi ba't sinabi sa report, isa lang naman talaga ang meron siya? Halos 30 anyos na ang mismong kuya niya. Nananligaw pa rin siya sa hipag niya. Ang ganyang maninira ng pamilya. Mas mabuti pang mawala na siya. Day, ano ang gagawin natin sa kanya? Sa morgue, kung walang magkakalap, sa morgue na ang bahala. Base sa ugali ng pamilya Jiang kanina, malamang ayaw na nilang magkaroon ng anak na yon. Yubay. Nasaan ang asawa ko? Hindi ba't dinalik na siya sa kwarto? Ang pasyenteng kakagaling lang sa operasyon ay nasa espesyal na pangangalaga. Doktora Gu, maaasahan mo, ikaw ang dapat mag-alala. Ilang oras ka nang nag-ooperate, kailangan mong magpahinga. Tama. Nasa espesyal na pangangalaga siya. Dapat ay maayos siya. Siguro mali lang ang narinig ko kanina. Doktora Go, pangalan, nurse. Titulo, gising na ang pasyente. Nuan, akala ko hindi na kita muling makikita. Huwag kang mag-alala, maayos na ang lahat. Matagumpay ang operasyon. Mula ngayon, ang puso mo ay wala ng problema.
Mag-asawang nagmamahalan. Yan ang pinakamabisang gamot sa paggaling. Hindi kami mag-asa. Masakit. Yochen, sabi ng doktor, hindi dapat. Masyadong maeksita ang damdamin mo. Hindi maganda yan sa paghilom ng sugat. E di wala ng saysay na makasama kita. Maghiwalay na tayo. Ano kaya ang lagay ni Yubay? Titingnan ko siya. Sandali. Sa sandaling umalis ka, sumasakit. Para bang puputok. CJ, nasa espesyal na pangangalaga naman si Yubay. Halos puno na ang morgue. Kung walang magkiklaim sa lalong madaling panahon, magsisimula na itong mabaho. Sabi ng doktor, ang mga bangkay na walang nagkiklaim ay ituturing na walang nagclaim, malamang walang pamilya. Mamaya, dalhin na lang ito para kremahin. 23 taong gulang lang, napakabata pa. Sayang naman. Salamat sa mahusay na paggamot ni Ginang Gyu. Aming si Yochen ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang bait-bait ninyo po, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Well, sa totoo lang, kayo at ang aming si Yochen ay talagang bagay na bagay. Pero napunta ka sa kung sino iyon. Huwag na nating pag-usapan yan habang kumakain. Ano naman kung magkasintahan sila? Ano man ang gusto ko? Kailangang ibigay ng munting irog na yon. Nga pala, napakarami kong ginagawa nitong mga nakaraang araw. Sa pag-aalaga kay Yochen, hindi pa ako nakadalaw kay Yubay. Dahil pareho kayong nandito, dadalawin ko na siya. Sandali, ako. Nagtataka ako kung paano gumagaling si Yubay. Hindi naman niya ako masisisi dahil hindi ko siya agad nadalaw, di ba? Ang pasyente sa kama na ito, Na-discharge na. kakagaling lang niya sa operasyon. Paano siya basta nalang umalis? Buwisit. At ang lakas ng loob niyang ibitin ang tawag ko. Ilang araw pa lang, mula nang huli ko siyang makita, kung matapang siya, dapat hindi na siya sumagot sa mga tawag ko. Ano ng problema? Hindi ba gumagaling si Yubay? Ayos lang naman siya. Na-discharge siya ng mag-isa, at hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Kasalanan ko lahat ito. Siguro galit sa akin si Yubay. Pupunta ako para humingi ng tawad sa kanya. Hoy, huwag kang gumalaw. Nagpapagaling ka pa. Hindi ka dapat gumagalaw-galaw. Yung lalaking yun. Kalimutan mo na siya. Paano mo nasabi yan? Kung nawala na si Jiang Yubay, sino ang magbibigay ng dugo kapag may nangyari kay Yuchen sa hinaharap? Ano ba nang iniisip ko? Miss Q, huwag mong sasaktan ang sarili mo dahil kay Jiang Yubay. Hindi siya karapat-dapat. Babalik na ako sa opisina ko. Ano nang nangyayari? Galit ang asawa ko at hindi ako pinapansin. Ang mga pasyenteng kakagaling lang sa operasyon ay ganyan talaga. Nag-iba ang mood nila. Maging extra sweet ka lang sa kanya, babalik din yan. Sweet. Mahal, binili ko para sa'yo. Ang paborito mong cake. Ang tagal kong pumila. Halika na. Yubay. Yubay. Hoy, ikaw. CJ, maghiwalay na lang tayo.
Hindi siya pinahalagahan noong lumalaki pa lang siya. Natural lang na galit siya. Ergue, ikaw at ang asawa mo, lahat ay naiinggit. Sino ang nagsabi sa iyong asawa ko siya? Nuan-nuan, iyon lang ang sinasabi namin sa mga tao. Gusto lang naming nabantayan ng mga kasamahan mo ng kaunti si Yuchen. Prof. Lin, Professor, kailan ka bumalik? Narinig ko na matagumpay ang operasyon sa pagpapalit ng puso na ginawa mo. Nalampasan mo na ang iyong guro. Lahat iyon ay salamat sa iyong pagtuturo. Noong bata ka pa, sumailalim ka rin sa pagpapalit ng puso. Sino ang mag-aakalang lalaki ka na maging isang doktor na nagal iligtas ng buhay? Professor, ano ang ibig mong sabihin pagpapalit ng puso? Hindi mo alam, ang puso sa katawan mo ngayon ay mula sa isang donor. Ang puso ko ay nasa loob mo. Parang ang donor ay Jang ano? Jayang Yubai. Tama. Noon pa man, nagtataka na ako kung bakit siya mabilis na pumayag na mag-donate ng puso, so magkakilala kayo. Yubay, paano nangyari na pareho ang pangalan niya? Sa pangalan ng Yubay natin? so, nag-donate nga talaga siya ng puso noon. Hindi ba ibig sabihin noon, 3 strike na siya ngayon? Doktor, sa impormasyon ng donor, may iba pa bang clue? Yung taon. May partikular ba na taon kung kailan ginawa ang operasyon? Matagal na panahon na iyon. Sa pagkakaalala ko, 15 taon na ang nakalipas. Mga magulang mo ang nakahanap sa akin. Kailangan mong maintindihan, noong panahon na iyon, ang paghahanap ng angkop na puso ay mas mahirap pa kaysa manalo sa loto. Ano? May gagawin pa ako, kailangan ko nang umalis. Hello, nuan-nuan. Ano iyon? Bakit hindi mo sinabi sa akin tungkol sa pagdodonate ng puso? Alam mo na ngayon, pagkatapos ng operasyon mo noon, malakas ang rejection mo. Sabi ng doktor, hindi mo kayang magkaroon ng stress. Natatakot kami na baka makaapekto sa iyo, kaya itinago namin sa iyo ang taong nag-donate ng puso sa akin. Si Jayang Yubay ba iyon? Oo, paano mo nalaman? Dumating ba ang pamilya niya para hanapin ka? Hello? Noanuan? Noanuan, magsalita ka. 15 taon na ang nakalipas. Noong taong iyon, dinala ko si Yuchen sa bakasyon sa Switzerland. Si Yubay lang ang naiwan sa bahay. Tama. Naalala ko noong panahon na yon, si Nanny Zhang ang nag-aalaga noon sa kapatid ko. Pero si Nanny Zhang ay matagal nang umalis sa pamilya namin, matagal na panahon na. Pwede kayang may 2 tao na magkapareho ang pangalan. Hanapin si Nani Zhang. Basta't makita natin siya, makakasigurado tayo. Makakasigurado tayo kung si Yubay ba ang donor o hindi. Bilisan nyo, bilisan nyo. Jen Yubay, sana ikaw nga, para hindi na ako magkailangan pang makipag-agawan sa huli. Nuan-nuan, huminahon ka. Hindi namin sinasadya na itago yun sa iyo. Pero kasi, yung pusong iyon, ay binili namin iyon. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi ba donasyon ang puso? 15 taon na ang nakalipas noon. Saan kami makakahanap ng batang kasing edad mo na gustong mag-donate ng puso? Marami kaming pinagdaanan para makahanap ng tao na gustong magbenta ng puso nila, pero illegal iyon. Hindi namin pwedeng ipaalam sa iba. Anong ginagawa nyo? Bakit nyo ako dinadakip? Aling Zhang, Ilang taon na akong hindi nagtatrabaho para sa pamilya Jiang. Bakit mo ako hinahawakan? Aling Zhang, 15 taon na ang nakalipas. Ikaw lang at si Yubay ang nasa bahay. Sabihin mo sa amin ang totoong nangyari. W wala. magsalita ka na. W wala akong ginawa. Siya ang may kagagawan. $100,000 ang kinuha niya sa amin sa People's Hospital. At pumirma siya doon sa pahintulot sa pagdodonate ng organo. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Naisip ko nga nakakaiba. Noong panahong iyon, ang $100,000 ay hindi naman ganon kalaki. Pero mabilis siyang pumirma sa kasunduan. Sa totoo lang, anak niya yun. Nalaman lang namin ng maglaon na 2 ang puso ng bata nang ipinanganak. 2. 2 puso. Siyempre, si Yubay iyon. Wala akong magawa. Ipinanganak na may 2 puso si Yubay. Sabi ng doktor, pwede siyang mabuhay kahit 1 puso lang.
Ginang, awa niyo na po, nabulagan ako sa kasakiman. Noon, may sakit sa pamilya ko. Sabi ng doktor, malaking halaga ang kailangan para sa operasyon. Akala ko, dahil dalawa ang puso ni Yubay, pwede siyang mabuhay kahit isa lang. Halimaw ka. Anak ko yan. Hindi bagay na pwede mong ipagbili. Kaya si Yubay, talagang isang puso lang ang meron siya. Hindi siya nagsinungaling sa amin. Totoo yon. Kami ang pumilit sa kanya na i-donate ang puso niya. Akala ko. Alam nyo na, isang puso lang ang meron siya. Ano ang nangyari sa kanya? Ano ang nangyari kay Yubay pagkatapos ng operasyon? Noong araw na yon, pagkatapos nyo kunin ang puso niya, Yubay. Nasaan ang bangkay? Saan mo dinala ang bangkay? sa morgue, nandoon kahapon ng hapon. Anong ginagawa ninyo? Morgue ito. May hinahanap kami. Yubay. Nandito ba si Yubay? Pumunta sa morgue para maghanap ng tao. Buhay na tao ang hinahanap o patay na tao ang hinahanap. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Paano pwedeng maging tita? Gino, gusto ko sanang magtanong. 3 araw na ang nakalipas. Noong nakaraang Lunes, natanggap ba ninyo ang bangkay ng isang binata? Bangkay ng isang binata. Marami kaming ganoon. Ano ang pangalan? Ito ay si Jayang Yubay. Walang ganoong tao. Alam ko na, ayos lang si Yubay. Talagang hindi siya namatay. Nawala ang parehong puso. Paano siya hindi mamamatay? Hindi ako naniniwalang may pangatlong puso siya. Ito ang cellphone ni Yubay. Sabihin mo na, paano mo nakuha ang cellphone na ito? Ako lang ang nagbabantay sa bangkay. Nagsisimula na itong mabulok. Walang pamilyang dumating para kunin ito. Ano? Bangkay? Kailan mo ito kinuha? Nagkaroon lang ako ng kasakiman sa sandaling yon. Pakiusap, huwag mong sabihin sa matandang direktor. May pamilya akong dapat alagaan. Ang tao. Saan mo siya ipinadala? Krematoryo. Nasunog na ang lahat. Mahigit 3 oras na ang nakalipas. Ang kapal ng mukha mo. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Paano mo lang? Sinunog siya ng walang pahintulot? Hindi ko ito ginawa ng walang pahintulot. Sabi ng doktor. Walang nag-claim nito sa loob ng 3 araw. Kailangan itong sunugin. Bitawan mo ako. Kailangan kong makita para sa sarili ko. Sigurado ako, okay lang si Yubay. Hindi pwedeng siya iyon. 3 oras nang nakasara ang pinto ng pugon. Ano sa tingin mo ang makikita mo? Kung pupunta ka ngayon, Abu? Yubay. Iyon. Iyon si Yubay. 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 Nakakakita ka lang ng kung ano, wala namang tao rito. Narito mismo. Nakangiti siya sa akin. Yubay. Narito siya. Ma. Wala sa amin ang nakakita ng kahit ano. Ikaw lang. Multo kaya ng kapatid mo. Kasalanan ko ito. Kung naniwala lang sana ako sa kanya, hindi sana siya namatay. Ngayon, kahit ang multo niya ay ayaw akong makita. Kahit multo pa yan, hindi ako takot. Kaya kong talunin ang mga buhay. Namatay. Akala mo hindi ko siya matatalo. Ma. Napapagod ka lang talaga nitong mga nakaraang araw. Umuwi ka na at magpahinga. Gagaan ang pakiramdam mo. Hindi patay si Yubay. Hindi siya patay. Lagi ka na lang nag-i-imagine. Naisunog na siya. Ano pa ang makikita? Tumahimik ka. Kapatid mo yan.
Narito ba si Ijayang? Galing ako sa National Academy. Narito ako para ihatid ang acceptance letter ni Ijayang. Yu Chen. Tinanggap ka sa National Academy. Ang gumagawa ng research sa math ay si Jian Yubai, kaya siya ang nakapasok. Congratulations, Ijayang. Ang anak ninyo ay isang henyong 100 taon sa aming National Academy. Sa kanyang kabataan, nalutas niya ang Goldbach's Conjecture Complement Set. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Yu Chen. Pero ikaw, nag-aral ka ng finance, di ba? Tay, nag-aaral ako ng math, ng palihim. Ang problemang yon, ako ang nakalutas. Narinig namin na mapagkumbaba si Ijayang. Sa susunod na linggo ang award ceremony, ipagkakaloob sa inyo ang medalya ng pinakabatang makabagong matematiko. Tandaan, isama ang pamilya. Umalis ka na, siguradong pupunta kami. Iimbitahin namin ang pangalawang tita mo at ang pamilya niya. Sila ang laging pinakamamahal sa'yo. CJ. Kaya. Yubay. Pwede ba siyang sumama? Tatay. Ganito ang kalagayan ni nanay. Paano siya makakapunta sa seremonya ng paggawad? Nandoroon ang mga malalaking tao mula sa National Academy. Paano kung bigla siyang sumigaw ng nawala si Yubay? Ano na lang ang mukha ko? Ang nanay mo, sobrang nangungulila lang siya kay Yubay. Hindi niya dapat hayaang manaig ang kanyang kalungkutan sa publiko. Iisipin ng mga tao na may baliw sa pamilya natin. Ang pwesto natin sa National Academy, baka mawala pa. Yochen, nalulungkot lang si tita. Sa araw ng seremonya, hindi ko siya iiwanan kahit isang saglit. Pangako ko, walang magiging problema. Jen Yubay, hindi mo siguro inakala ang bagay na pinaghirapan mo ng husto ay mapapakinabangan ko. Ang reputasyon mo, ang kinabukasan mo, lahat ay akin na ngayon. Mahilig din sa mas si Yubay. Huwag mong sabihin yon. Bayaw. Napakapalad ninyong dalawa. Ang lugar na ito ang National Academy. Kapag nakapasok na si Yu Chen dito, siguradong magiging mathematician siya. Talaga. Kailangan mo kaming alalayan. Kami mong mga kamag-anak. Siyempre. Siyempre. Bigyan natin ng mainit na palakpakan para salubungin ang pinakabatang mathematician ng ating panahon, si Jian Yuchen. Estudyanteng Jian. Ang tropeyo na yon, hindi niya ito karapat-dapat. Gino, ano ang sinabi mo? Sinabi kong itong tropeyo. Hindi niya ito karapat-dapat. Sino ba ito? Naiinggit kaya siya kay Yu Chen natin? Malamang nanggugulo lang siya. Pagdating ng seguridad, magsisisi siya. Ang taong ito, parang pamilyar na pamilyar. Gino, ito ay seremonya ng paggawad ng National Academy. Hindi ito palengke. Kung magpapatuloy kang manggulo, tatawagin namin ang pulis. Kalokohan. Ayoko lang na ang isang magnanakaw ay gumamit ng ninakaw na karangalan para dungisan ng akademya. Sino ka ba? Ni hindi kita kilala. Bakit mo ako binibintangan? Okay lang kung hindi mo ako kilala. Sa solusyon para sa complement ng Goldbach conjecture, sa loob ng solusyon para sa complement set, may tatlong pangunahing formula na gumagamit ng topological reasoning. Ikaw, na finance major, alam mo ba kahit ang mga basic axioms ng topology? Siyempre alam ko. E di sabihin mo sa amin. Kaya kung lutasin ang buong problema, ang mga basic concept na binanggit mo ay hindi na dapat pag-usapan. Din, nanggugulo lang ang taong ito, paalisin niyo siya. Gino, umalis na po kayo. Aalis ako, pero kung talagang kaya niyang lutasin ang problemang ito, edi ipakita niya ulit dito mismo. Yubay. Si Yubay nga. Umupo ka at magpakabait. Huwag kang magpanggulo. Jiang Yuchen, may lakas ka ba ng loob? Ako. Jian Yuchen. Dahil, ang ginoong ito ay nagtaas ng pagdududa
Day, dapat mo lang, ipakitang muli para sa kanya, para mawala ang pagdududa ng lahat. Ako, hindi ako nasa kondisyon ngayon. Bukod pa riyan, ang ganitong, basic na problema, ay hindi na kailangang ipakita ulit. Basic na problema? Sa interview mo, sinabi mo, ito ang resulta ng 3 taon mong pagsusumikap. Inimbestigahan mo ako. Plano mo na ito mula pa noon. Seguridad, paalisin niyo siya. Gusto kong makita kung may magtatangka. Kung malulutas mo, ang huling hakbang na ito. Ako, masakit ang lalamunan ko ngayon. Ang pagsasanay na ito ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon. Masakit ang lalamunan ko. Hadlang ba yan para hindi ka makapulot ng ballpen? O baka naman, naapektuhan na ng masakit mong lalamunan ang utak mo? Ikaw, ang linyang ito ng pangangatwiran ay eksaktong kapareho ng nasa akademikong papel. At gumamit pa siya ng simbolikong shorthand. Mas maigsi pa ito, kaysa sa papel. Ang buong derivasyon ay may 7 hakbang. Ang ikatlong hakbang ay gumagamit ng hindi pamantayang modelo ng pagsusuri. Yan ang markang sinadya kong itago. Jiang Yuchen, sabihin mo sa akin, bakit ang hindi pamantayang pagsusuri ay binanggit dito? Ako, Hindi ko masagot. Dahil ito ay hindi nalutas mo. Naalala ko na. Noong nag-aaral pa ng matematika si Yubay, laging sinasabi niya na shortcut ang hindi pamantayang pagsusuri. Posible kaya na nagsasabi ng totoo yung taong yon, hindi si Yu Chen ang nakalutas ng problemang ito. Yubay, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Maupo ka. ang lagda ng may akda ay Jen Yochen. Ngunit ang address para sa pakikipag-ugnayan ay nakalista bilang tahanan ng mga Jen. Higit pa rito, ang aplikasyong ito sa topology, ang paksa ng isang papel, na ipinresenta ni E. Jeng sa komperensya noong nakaraang taon. Kung gayon, posible kaya na ang taong nakalutas nito ay si Jiang Yubay. Ye Jiang, ilan ang anak mong lalaki? Ye Jiang, ang bagay na ito ay may kinalaman sa integridad sa akademya. Maingat na sagutin po. 2. Kung gayon, ano ang pangalan ng iyong isa pang anak? Ang isa pa. May record dito. Ang suffix ng email ng pagsusumite ay you. Eksakto. Sa kasaysayan ng rebisyon ng unang draft ng papel, nandoon pa rin ang abbreviation ng pangalan ni Bai. Kaya ninakaw mo ang gawa ng iba, at naglakas loob kang tumayo sa entablado ng National Institute, isang finance major, naglutas ng isang komplikadong problema sa math. Kahina-hinala talaga yan mula pa sa simula. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Ang National Institute, nang ipadala nila ang acceptance letter, ito ay nakadirekta sa akin. Ang pagpapadala ng acceptance letter ay batay sa impormasyon ng pagsusumite. Maaari mo bang sabihin ng tapat na ikaw ang naglutas ng problemang math na yon? Hindi mo ba alam ang totoo? Anyway, pumanaw na si Jiang Yubay. Walang naiwang saksi. Wala nang makakapagpabago sa katotohanan yon. Ako nga ang naglutas ng problema. Huwag mong kalimutan, ang pangalan ko ay Jiang Yochen. Sino ang nagsasabing ang karakter na Bai ay sa kanya lang kay Jiang Yubay? Ikaw talaga ay hindi ka titigil hanggat hindi ka nahuhuli sa akto. Kung gusto mong malaman kung sino ang naglutas, papuntahin mo lang si Jiang Yubay dito para harapin ako. Malulutas ang problema, di ba? Pero, ang aking isa pang anak ay pumanaw 1 buwan na ang nakalipas. Ano? Ay, nakakalungkot. Isang napaka-promising na talento. Ngayon ang kaso ni Jiang Yochen ay pinagtatalunan din. Mukhang ang award ngayong araw ay hindi maaaring i-present. Ngayong araw, maaari nang i-present ang award. Professor Kang, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin na ibibigay mo ang award na ito kay Jiang Yochen. Mga kasama, ito ang aking estudyante, si Kang Henji. Kaya estudyante pala ni Professor Kang. Ang mas nakababatang henerasyon ay talagang formidable. Ding. Dahil, niluutes niya ang problemang ito ng publiko, ang award na ito.
ay nararapat na mapunta sa kanya. Higit pa rito, ang pwesto sa pagpasok sa National Institute ay dapat din mapunta sa kanya, hindi ba? Ibigay mo sa kanya. Eh di ako, hindi na makakapasok sa National Institute. Ang taong yun, parang pamilyar, parang Jen Yubay. Ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang magpapanggap kang patay at mandaraya sa amin? Ano, nagpapanggap kang patay? Umiiyak ng todo ang nanay at tatay. Dahil sa'yo, si Gunuan, halos mabulag sa pag-iyak. Hindi siya makakain o makatulog. Paano ka naging ganito kabaliwala? Talaga bang dahil sa akin, hindi sila makakain o makatulog? Hayop ka. Paano mo nagawang magpapanggap kang patay at lokohin kami? Tingnan mo ang ginawa mo sa nanay mo. Binabaliw mo siya. Eksakto. Pinahirapan mo ang pamilya mo nang walang dahilan sa mga nakaraang araw. Napakawalang utang na loob, magpapanggap kang patay para dayain ang pamilya mo. At ngayon nandito ka, ginugulo mo ang awarding ceremony ng kuya mo. Anong klaseng tao ka? Kaya pala ayaw mong maghubad ng maskara kanina. May konsensya ka. Yubay, sabihin mo sa akin, anak, ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw, bakit mo ginawa ito? Saan kami? Nagkamali sa'yo? Para pahirapan mo ang pamilya mo ng ganito? Yubay, alam mo ba kung gaano kami nahirapan? Sir, nakamali kayo ng pagkakilala. Ako si Kang Henji. Hindi ako ang Jiang Yubay na sinasabi ninyo. Nagkamali ako. Pero ang taas mo, ang mukha mo. Kamukha mo talaga si Jiang Yubay. Magkamukha kayong magkapatid. Mga kasama, si Henji ay aking ampon at estudyante sa loob ng maraming taon. Sa ibang bansa siya nakatira. Noong nakaraang buwan, siya lang umuwi mula sa ibang bansa. Ang pagkakahawig niya kay Ginoong Jiang na nakababatang kapatid ay pagkakataon lamang. Pero ang paraan niya ng paglutas ng problema. Si Henji ay nag-aaral ng matematika sa akin sa loob ng maraming taon. Hindi nakapagtataka na malutas niya ang problemang iyon. Bukod pa riyan, marami namang tao na magkamukha. Impossible. Siyang siya si Jiang Yubay. Kung hindi siya, kakainin ko ang tropeyong ito. Ngayon may palabas na. Ding! Kang Huanzi nga ang nakalagay sa Lee card na ito. Ding! Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong tingnan ang mga record ng imigrasyon. Si Henji ay nagbalik lang galing sa ibang bansa noong nakaraang linggo. Hindi. Noong nakaraang linggo, malinaw na nasa ospital siya. Hindi pa ako nakakapunta sa ospital na sinasabi mo. Ginoo, paulit-ulit mo kaming ginugulo dito. Natatakot ka ba na mawala ang pwesto mo sa pambansang akademya? Kang, maaari ko bang itanong, kilala mo ba si Jiang Yubay? Hindi. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa kanya mula sa inyo. Isa siyang pambihirang matematiko. Ding! Malinaw na ang katotohanan. Si Henji ang nakalutas sa problemang ito. Kaya ang parangal at ang pwesto ay dapat mapunta sa kanya. Mukhang naayon iyon sa mga patakaran. Hindi natin maibibigay sa kanya. Tiyak na peke ang pagkakakilanlan niya. Si Professor Kang ay kasabwat niya. Jiang Yuchen, pinag-aalinlanganan mo ba ang din ng pambansang akademya? Kailangan natin siyang iligtas. Gamitin ang pinakabagong artipisyal na puso. Professor Kang, ganyan na ang kalagayan ng pasyente. Ano man ang gastos, kailangan natin siyang iligtas. Siya ay isang genyong matematiko na isisilang minsan sa isang siglo. Ngayon, dapat ay maniniwala na sila na ikaw iyon. Ano ang importansya kung maniniwala sila o hindi? Wala akong pakialam. Bakit nasa iyo ang cellphone niya? Pag-isipan mong mabuti, talaga bang mamumuhay ka bilang si Kang Henji mula ngayon? Ang hinahanap nila ay ang yumaong Jiang Yubay, hindi ang isang buhay na tao. Akala ko, nagbago na ang isip mo at pupunta ka na para makita sila. Ang ganitong pagmamahal na huli na. Ayaw ko naman talaga niyan. Mayroon siyang ID. Talagang hindi siya si Yubay. Pero ang kanyang mga mata. Mga kasama. Ang bagay na ito,
ay nakapagdulot ng malaking kontrobersya. Ang seremonya ng paggawan ay ipinagpapaliban. Sa loob ng 3 araw, may ibibigay na bagong problema. Kayo kapwa ay aanyayahan na muling makipagpaligsahan. Sa oras na yon, doon natin pagpapasyahan ang resulta. Hindi ko talaga kayang mag-solve ng mga problema. Ano na ang gagawin natin? Ayos lang sa akin, Henry. Tara na. Gunuan, sa tingin mo rin ba na ako si Jiang Yubay? Yubay. Ang taong iyon. Sandali lang. Miss, may maitutulong ba ako? Alam kong ikaw si Yubay. Ang mga mata mo. Ang hawak mo sa panulat kapag nagsosolve ng problema. Hindi ako nagkakamali. Miss, ilang beses ko na pong sinabi, mali ang napuntahan ninyo. Alam ko, nagkamali kami noon. Palagi naming inakalang ikaw ang malakas at si Yu Chen ang mahina. Kaya lahat ng maganda sa kanya ibinigay. Kahit noong nasa emergency sa ospital. Hindi kami tumabi sa iyo. Pero iba na ngayon. Okay na ang puso ni Yu Chen ngayon. Hindi na kailangang mag-favor ang pamilya. Bumalik ka na. Gagawa namin ang paraan. Gagawa ng paraan? Anong paraan? Hindi ko na kailangan yon. Yubay, lulutuan kita ng paborito mong escabeche. Ma'am, allergic po ako sa seafood. Pero mahilig ka sa escabeche. Lagi mong sinasabi noong bata ka pa, mas masarap pa sa restaurant. Mr. Kang, umalis na tayo. Alam ko, galit ka pa rin sa amin. Pero tapos na ang nakaraan. Kung buhay ka naman, dapat mabuhay ka ng maayos. Ano, sa pangalan ng iba ka ba mabubuhay? Habang buhay, Miss, ilang beses ko na pong sinabi, kung patuloy kang mambubulabog, tatawag ako ng security. Miss Go, makiramdam naman po, ang estudyante ko ay may aasikasuhin. Yubay, ano bang kailangan kong gawin? Para patawarin mo ako. Jiang Yubay, buhay man o patay ka, ang pwesto sa National Institute ay akin. Mas, maayos pa ang pag-iisip niya kaysa sa pamilya mo. Anong silbi ng pagiging maayos? Sino ang may gusto ng isang bagay? Yubay, umuwi ka na. Bilis, tumabi ka rito. Yochen, huwag kang gagalaw. Yubay, nandyan siya sa likod mo. Nanay, nababaliw ka na ba? Wala namang tao dyan. Maghapon kang nakikipag-usap sa hangin, all day long. Tumahimik ka. Hindi ako nagkukuro-kuro. Tingnan mo. Mumingiti siya sa'yo. Mahal, kumalma ka. Tatay, hindi na natin ito matitiis. Nababaliw na si nanay buong araw. Ginawa niyang bahay na multo ang tahanan natin. Bakit hindi na lang natin siya dalhin sa mental hospital? Kalokohan yan. Anong mental hospital? Natakot lang ang nanay mo nang makita niya si Kang Henji kanina. Malalampasan niya yan. Makakabawi siya sa ilang araw. Yubay, Tatay, hindi ba sa tingin mo, siya talaga si Jiang Yubay? Sa mundo natin, paano magiging magkamukha ang dalawang tao? Yubay. Imposible. Tumawag na ako at kinumpirma kanina pa sa kotse. In the car ear liar. Hindi mo ba naaalala? Ang puso niya, ang isa'y napunta kay Gunuan. At ang isa'y, napunta sa'yo. Kung buhay pa siya, may 3 puso ba siya? Ang prioridad ngayon, ay ang kompetisyon. Dati pa, ang pagkuha mo sa pwesto ni Yubay, sa National Institute, ay nakahiya na sa pamilya Jiang. Sa kabisera, nawala na ang lahat ng mukha natin. Maraming tao ang naghihintay na makita tayong mabago kung manalo si Kang Henji sa laban. 3 araw mula ngayon, paano na lang mabubuhay ang pamilya Jiang natin sa lungsod na ito? Yu Chen, sabihin mo sa akin ang totoo. May tsansa ka bang manalo sa laban na ito? Ang pwestong ito sa National Institute ay hindi pwedeng magkamali. Ako. Saan ka pupunta? May kailangan akong kunin.
Nasaan na? Saan ko ba itinago? Ito. Nahanap ko na. Jiang Yubei o Jiang Yubei, hindi mo siguro inaasahan na ang iyong lumang mga tala ay magiging aking lifeline. Pero, sa mga ideyang ito lamang, natatakot ako na hindi ito sapat para manalo sa tunggalian sa loob ng 3 araw. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maging siguradong sigurado. Sino yan? Ano ba yan? May itinatago kang maganda. Pinsan, anong ginagawa mo rito? Sinabi sa akin ni Mama noong isang araw na si Jiang Yubei na yung cute na yun ay pumanaw na. Umuwi ako para magdiwang. Sinabi sa'yo ni tita. Ang daming alikabok. Mukhang talagang wala na siya. Baka ma-disappoint ka, pinsan. Anong ibig mong sabihin? Mukhang hindi siya umalis. Imposible. Malinaw na sinabi ng nanay ko na matagal na siyang sinunog. Hindi na nga siya nakababa sa operating table. Paano pa siya mabubuhay? Sana nga hindi totoo. Pero, ngayong araw sa Pambansang Akademya, nakita ko mismo, may isang lalaki doon na nagngangalang Kang Huanzi. Magkamukha silang magkamukha. Maraming tao sa mundo na magkamukha. Pinsan, kung ganoon ang iniisip mo, maliit na maliit ang tingin mo sa kanya. Kahit si Gunuan, ay naniniwala na siya si Jiang Yubei, hinabol-habol niya. Umiiyak at sumisigaw ng Yubei sa buong daan. Ang iyak niya ay talagang nakakabagabag ng puso. Si Gunuan. Hindi ba't kasama mo siya? At ng nanay ko kanina. Mula nang makita niya siya, pag-uwi, kakaiba na ang kanyang ugali. Paulit-ulit siyang sumisigaw sa hangin buong araw. Bumalik na si Yubei. Pero, sabi ng doktor, kung magpapatuloy ito, ang nanay ko ay talagang magkakasakit sa pag-iisip. Ang mukha. Ang taas. Parehong-pareho. Baka malas lang talaga ako, kahit si Haring Impyerno ay ayaw din sa kanya. Ipinabalik siya ng espesyal, para makipagkumpetensya sa akin sa pwesto sa Pambansang Akademya. Hayaan mo na, huwag na nating pag-usapan ito. May kompetisyon ako sa 3 araw, kailangan kong mag-focus sa paghahanda. Kung matatalo ako ngayon, ang reputasyon ng pamilyang Jiang ay tuluyang masisira. Maghanda para saan? Basta't nandito ako, ang pwesto sa Pambansang Akademya ay siguradong sa iyo. Nahuli niya ang pain. Basta't naniniwala ang pinsan na si Kang Huanzi ay si Jiang Yubei. Sa ugali niya, hindi niya hahayaang makatapak siya ng buhay sa kompetisyong iyon. Ikaw ay mag-focus lang sa paghahanda para sa kompetisyon. Ang iba pa ay iwan mo sa akin. Pinsan, kailangan kong mag-focus sa paghahanda. Kung hindi, ako mismo ang hahanap sa kanya. Huwag kang mag-alala kung si Jiang Yubei nga talaga siya. Tiyak na makikilala ko siya pagkatapos ng lahat. Siya ang Sam Iris sa buhay ko. Maging si Jiang Yubei ka man, o si Kang Huanzi. Ang pwestong ito sa Pambansang Akademya. Ang paraang ito ng pagpapalit ng mga variable. Mali yan. Subukan natin ang ibang paraan. Kilala kita kahit saan, ang banaag mo. Jiang Yubei. Aba, ikaw nga, nagpalit ka ng pangalan, at ngayon ay naglakas loob kang umupo rito ng hayagan, sa isang silid-aralan ng National Academy. Jiang Yubei, ang kapal ng mukha mo, ay mas malaki pa kaysa dati. Ma'am, nagkakamali po kayo ng tao. Ang pangalan ko po ay Kang Henji. Nag-aarte, magpanggap ka pa, ituloy mo. Anong ginagawa ninyo? Sabi ko sa inyo, hindi ako siya. Hindi. Bakit ka agad bumaling nang marinig mo ang pangalan? Jiang Yubei, huwag mong isiping makakapagburas sa nakaraan. Ang pagpapalit ng pagkakakilanlan, ang ginawa mo sa akin noon, hindi ko pa yan nababayaran sa'yo. Hindi talaga ako si Jiang Yubei. Kung hindi kayo naniniwala, ipapakita ko ang aking ID. Anong ginagawa ninyo? Ano ito?
Magsisimula na ang laban, sa loob ng 3 minuto. Nasaan na siya? Sa tingin mo may nangyari sa kanya sa daan? Sa opinyon ko, alam niyang, hindi siya kalaban ng aming si Yuchen. Natakot siya at umatras. Hindi niya alam kung sino sa tingin niya siya, nangahas pang makipagkumpetensya para sa pwesto sa pambansang akademya. Baka naantala lang siya. Sinasabi ko sa iyo, Gunuan, hindi mo pwedeng, dahil lang sa sikang na yon, ay mukhang kamukha ng aming si Jiang Yubay, ay pagbigyan mo siya, tingnan mo ang oras, wala pa rin siya, sabihin mo nga, ano pa ba ito kundi pag-urong? Guru Chu Zongkang, bakit wala pa rito ang estudyante mo? Ang mga patakaran ng kompetisyon ay hindi pwedeng baguhin. Principal, hayaan niyo po, tatawagan ko ulit siya. Naka-power off ang numerong tinawagan mo. Principal, maghintay lang po kayo sandali, talagang may nangyari sa kanya. Din, dumating na ang oras ng laban. Kung maghihintay pa tayo, hindi patas sa ibang kalahok. Kailan ba ito magsisimula? Ang tagal na nating naghihintay. Na, maglalaban ba tayo o hindi? Din, baka dapat simulan na natin ayon sa patakaran. Marahil, ay talagang hindi makakarating si Estudyante Kang. Ang pwesto sa pambansang akademya ay akin. Kung ganoon, ipinahahayag ko, ang kompetisyon para sa kwalifikasyon sa pambansang akademya ay opisyal nang magsisimula. Nasaan ito? Anong ginagawa mo? Krimen ng pagdukot. Pakawalan mo ako ngayon, at hindi ako maghahabla. Krimen. Jiang Yubay. Nang sirain mo ako noon, naisip mo ba ang batas? Hindi ako si Jiang Yubay, nagkakamali ka ng tao. Hindi ka si Jiang Yubay. Kahit maging abo ka na, makikilala ko pa rin ang mga matang iyan. Huminahon ka, ano man yan. Pag-usapan natin, huwag kang gumawa ng mapusok. Pag-usapan. Sabihin mo yan kay Haring Impyerno. Sino yan? Xiao Yu. Tamang-tama ang dating mo, ngayon. Ay ang araw ng ating paghihiganti. 8. Iligal ang ginagawa mo. Iligal. Nang sirain ka niya noon, hindi ko naman nakita na pinagsasabihan mo siya tungkol sa batas. Xiao Yu. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Sino ba ang lihim na nagpalit ng aplikasyon mo sa kolehiyo papunta sa malayong lugar? Maaari kang nakapasok sa pinakamagandang universidad kasama ang nobya mo. At ang mga disenyo ko. 3 buwan kong pinaghirapan yon, ang entry ko sa kompetisyon. Ikinalat ngayon online. At na-blacklist ako sa industriya. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa. Hindi ako. Wala akong ginawa sa mga yun. Tumahimik ka. Xiao Yu, sinira niya ang kinabukasan mo. Sinira niya ang buhay ko. Kung hindi natin siya papatayin ngayon, hindi tayo makakamit ng katarungan. Huwag kang makinig sa kanya, hindi talaga ako siya. Hindi ako si Jiang Yubay. Manang. Huwag niyong pansinin. Ang sinasabi niya, malamang nagsisinungaling yan sa atin. Nasa bulsa ko ang ID ko, pwede niyong tingnan. Kung nagsisinungaling ako sa inyo, sa kanyo na lang ako patayin. Tama ba? Xiao Yu, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi na siya si Jiang Yubay. Oo. Hindi ako. Peke ito. Peke talaga ito. Paano naman pwedeng magkaroon ng 2 taong magkamukha? Ngayon, kahit na ikaw pa si Sun Wukong na nagbabalat kayo, dito ka pa rin mamamatay. Mayroon pa akong ebidensya na magpapatunay na hindi ako siya. Tama na ang salita, ikaw na ang magkwento sa hari ng impyerno. Manang. Hayaan mo muna siyang magsalita. Paano kung nagkakamali talaga tayo? Yung Jiang Yubay na sinasabi nyo, mayroon ba siyang mga natatanging marka? Tulad ng mga birthmark, mga peklat, mga bagay na allergic siya? Bakit mo naman tinatanong yan? Xiao Yu, huwag kang magsalita. G, nagagaw lang tayo niyan para magsalita tayo. Hindi. Gusto ko lang patunayang hindi ako siya. Yung mga markang sinasabi mo, tiyak na wala ako yun. Malubhang allergy si Jiang Yubay sa mga nuts. Noong nang huli, nakakain siya ng kalahating walnut. Kainin mo. Kung hindi ka allergic, maniniwala akong hindi ikaw si Jiang Yubay.
Ikaw ang nagsabi. Nakikita mo? Ayos lang ako. Talagang hindi siya allergic. Imposible. Hindi ito totoo. Pasensya na, Ikang, nakamali kami ng tao. Buti na lang. Nang magpa-transplant ako ng artipisyal na puso, na-cure din ang allergy ko sa mani. Kung hindi ngayon, talagang wala na ako. Bumitaw kayo sa akin. Kahit hindi siya si Jiang Yubay, hindi siya lalabas dito ng buhay ngayon. Kung makalabas siya, pareho tayong makukulong. Hayaan mo na lang akong umalis. At pangako ko hindi kita pananagutin. Naniniwala lang ako sa sinasabi ng mga patay. Mga tala ni Jiang Yubay, nakakatulong pala talaga. Ang mga tanong na ito ay direkta mula sa mga tala. Mukhang desidido na ang mananalo. Kang, ang paborito mong estudyante ay hindi na siguro darating, di ba? Sa tingin ko, alam niyang, hindi niya kayang talunin ang aming Yuchen, kaya nag-atras na lang siya. Dapat alam na niya, ang kanyang limitasyon, ang kapal ng mukha niyang, makipagkumpetensya sa aming Yuchen para sa pwesto. Hindi kailanman magpapatatalo ang estudyante ko. Jikang, madaling magsalita. Kung may lakas ng loob ka, ipadala mo ang estudyante mo para makipagkumpetensya. Darating siya. Kung siya nga si Jiang Yubay, hindi niya kailanman palalampasin ang kompetisyong ito. Dahil, ang estudyanteng si Jiang Yuchen ay tapos na sa pagsusulit. At ang estudyanteng si Kang Huanzi ay hindi pa dumarating. Ipinapahayag ko na. Teka. Yubay, Henji, nandito ka na. Hindi pa tapos ang kompetisyon, di ba? Kang, ayon sa mga patakaran, kung lagpas ka ng 30 minuto, ituturing na pag-ayaw na. Sa ngayon, 25 minuto pa lang ang nakalipas. May 5 minuto pa, hindi ako huli. Anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, ibibigay ko na lang ba sa'yo? Ikaw malinaw na. Malinaw na ano? Nakasaad ba sa patakaran na hindi ka pwedeng sumali kung 25 minuto kang huli? Maaari pa ba akong sumagot sa mga tanong na yon? Ayon sa mga patakaran, 10 minuto lang ang oras mo para sumagot. Kang, Chuzong, napakaikli naman yan. Din. Patakaran ang patakaran. Dahil hindi naman siya lagpas sa takdang oras, karapat dapat siyang bigyan ng pagkakataon. 10 minuto. Kahit ikaw pa si Jiang Yubay, imposibleng matapos mo ang lahat ng tanong. Ano ba yung pagpapapansin sa ganitong pagkakataon? Eksakto, sa tingin ko, nagpapapansin lang. Siya, ilang tanong kayang masasagot mo sa 10 minuto? Tingnan mo kung gaano siya kinabahan. Sigurado ako, nagsusulat lang siya ng kung ano-ano. 5 na lang ang minuto. Ibayan mo. Kung ako ang tatanungin, kung matatapos pa niyang basahin ang mga tanong, himala na yon. Eksakto. Sayang lang ang oras ng lahat. Manong, sa tingin ko, dapat magplano ka na ng victory party. Maghanda na para sa pagdiriwang. Din, ano pang dapat tingnan? Halatang halata na ang resulta, di ba? Ang tagal na naming naghihintay. I-anunsyo mo na. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Hoy, relax lang. Pagkatapos naming suriin ang mga kalahok mula sa Chuzong National Academy, ang panghuling resulta ay sina Yi Jiang Yuchen at Li Kang Huanzi ay nagtalo sa unang pwesto. Ano? Paano nangyari yon? Ang mga tanong na ito ay idinisenyo para subukan ng mga pangunahing algorithm. Paano niya nagawa na tama lahat? Diyos ko, isang perpektong score sa loob ng 10 minuto. Imposible, malamang may daya na nangyari sa batang yon. Anong ingay yan? Hayaan ninyong matapos magsalita ang D. Hoy,
Umupo ka. Mga kasama, tingnan niyo rito. Hindi lang magkapareho ang mga sagot ng dalawang estudyante, magkamukha talaga, pati ang paraan ng pagguhit ng auxiliary lines, at ang pagkakasunod-sunod ng pagde-derive ng formula, ay magkatulad na magkatulad, lalo na ito, yung problema sa differential equation, ang kanilang mga solusyon, ay pareho ang lohika. Ang kakaiba naman nito, kahit ang pamamaraan nila ay pareho. Sa tingin ko si Jiang Yuchen, ang kinopyahan, si Kang Huanzi ay nahuli ng dating. Si Jiang Yuchen ang naunang nagpasa ng papel. Sinasabi ko sa'yo, siya ang nandaya. Kung hindi, paano kaya magiging magkapareho pati ang mga mali nila? Dean, dapat mong diskwalipikahin ang batang ito sa kompetisyon. Kailangan mo ng ebidensya para suportahan ang mga paratang mo. Narito ang scratch paper ni Henji. Bawat hakbang ng kanyang kalkulasyon ay nakasulat dito. Sa halip, gusto kitang tanungin. Ang mga problemang ito, paano mo sila nalutas? Yan din ang tanong ko sa'yo. Matapos ang lahat ng problema sa loob ng 10 minuto, at ang mga sagot mo ay kapareho ng sakin. Sa mundong ito, ano ang sansa na mangyari yon? Ayon sa mga patakaran, ang perpektong score ay itinuturing na balido. Pero isa lang ang pwesto, para sa National Institute. Chen, totoo. Anong totoo na pinagsasasabi mo? Siyempre, dapat mapunta ito sa aming Yuchen. Ligtas niya itong nalutas, tama at patas. Hindi tulad ng iba, na gumagamit ng mga maduming paraan. Eksakto. Magdesisyon na tayo. Huwag nang sayangin ang oras ng lahat. Hindi siya pumasa sa sarili niyang kakayahan sa ganoong iksing panahon para maisulat ang mga sagot na kapareho ng sakin. Maliban na lang kung nakita mo na ang mga tanong bago pa man. Eksakto, pambansang akademya ang exam na ito. Napakahirap nito. Tama, karaniwang tao, hindi nga matatapos basahin ang mga tanong sa loob ng 10 minuto. Pero siya, hindi lang natapos, perpekto pa ang nakuha niyang marka. Oo, Sino ang maniniwalang walang daya? Kung talagang nakapasok siya sa pamamagitan ng ilang kalokohan, ano na ang ibig sabihin nun sa pambansang akademya? Dapat ito'y templo ng matematika, isang kahihiyan sa akademya ito. Medyo mapangahas naman ang palagay mo, di ba? Dahil lang hindi mo pa nakita ang isang henyo, hindi ibig sabihin wala nito. Ang mga problemang ito ay walang-wala para kay Henji, hindi naman talaga ito mahirap. Ginoong Kang. Hindi ka ba nag-e-exaggerate kahit konti lang? Estudyante mo siya. Siyempre, kakampihan mo siya. Eksakto. Sa pagkakaalam namin, magkasabwat kayong dalawa. Talagang wala kayong katwiran. CJ, kayo naman tahimik. Ang pagtatalo tungkol dito ngayon ay walang saysay. Dahil isa lang ang pwesto. Bakit hindi na lang tayo magdaos ng panibagong pagsusulit? Panibagong pagsusulit. Kakatapos lang ng isa, ngayon meron na naman. Ganoon ba katatag ang loob ni Kang Huanzi o nagpapalipas lang siya ng oras? Tama. Ang dekano mismo ang maghahanda ng tanong. Sasagutin namin ito ng harapan. Isang tanong ang magpapasya kung sino ang mananalo at ay livestream ang lahat. Para mapanood ng lahat. Ano? Takot? Sige. Panahon na. Patunayan ng kakayahan ng lahat. Ang mungkahing ito ay medyo patas. Ano sa palagay mo, Jiang? Bakit ako matatakot? Panibagong pagsusulit na ito. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ngayon, ito ay nagiging kawili-wili na. Gusto kong makita kung talagang ganoon. Kahanga-hanga itong si Kang Henji. Ang perpektong marka sa loob ng 10 minuto ay hindi na mapaniniwalaan kung mananalo rin siya sa dagdag na pagsusulit na ito. Saka siya tunay na henyo. Sige, sa ganitong paraan, pinakamabuting makukumbinsi ang lahat. Dekano, kami na ang maghahanda ng kagamitan para sa livestream. CJ, mauna na kayo. Ako naman ang maghahanda ng tanong. Para sa kompetisyong ito, ilalabas namin ng live ang buong laban. Lahat ng hakbang sa paglutas ng problema ay i-upload sa cloud ng real-time para masigurong patas at walang daya. Lahat ay welcome na manood at tiyaking patas. Ang problemang ito ay isa sa pinakamahirap na 10 sa bansa. Ang guro na sumulat nito ay talagang todo ang ginawa. Kahit sino na makasagot nito sa loob ng limitadong oras. Malamang ay kailangan ng taon ng karanasan. Imposibleng may makasagot nito. Ang live stream na ito ay perpekto. Walang paraan para mandaya. Ngayon ay malinaw na nating makikita kung sino ang tunay na henyo. Sigurado ako si Kang Huanzi, ang kanyang paraan ng paglutas ng problema sa huling award ceremony ay sobrang klaro. Ang payo ko, sumuko ka na ngayon. Alam ng lahat na nag-aaral ka ng finance, wala kang alam sa math. Mamaya, huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng buong bansa. Ipahiya ang sarili. Ikaw ang dapat mahiya. Wala akong pakialam kung ikaw si Kang Huanzi o si Jiang Yubai. Ang kompetisyon ngayon, ako ang siguradong mananalo. Noong araw,
Hindi mo ako kayang talunin nung nag-agawan tayo ng gamit sa bahay. Ngayon, ang pwestong ito sa pambansang instituto, hindi mo ito makukuha sa akin. E di sige. Tingnan natin. Hintayin mo lang. Simula na ng oras. Bakit hindi pa siya nagsisimula? Kung talagang si Yubay nga ito, normal lang na hindi niya kaya. Nakidnap siya noong bata pa. Wala siyang formal na edukasyon. Bagaman nag-aral ng finance si Yu Chen. Mula pa noong bata siya, may mga first class na tutor na siya. Ang pagkamali sa isang perlas, bilang mata ng isda. Imposible yun. Noong isang linggo, hindi pa nga niya alam ang pangunahing teorema ng topology. Paano niya posibleng malulutas itong masalimuot na problemang pinagsama ang algebraic geometry? May gustong pumasok pa sa National Institute. Sa ganyang kakayahan, mas mabuting humanap ka na lang ng ibang lugar para magpalami. Tingnan ninyo ang mga komento sa live stream. Postahan lahat na mananalo si Jiang Yuchen. Sa tingin ko, mas mabuting maging maingat. Ang pagiging mabilis magsulat ay hindi nangangahulugang tama. Tama. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung hindi mo malulutas, umamin ka na lang ng talo ng maaga. Ang pwesto sa National Institute ay hindi para sa kahit sino. Anong nangyari? Tapos na si Kang Henji. Hindi pa nga aabot sa 3 linya yan. Yun na yon, mas marami pang sinusulat ang apo ko sa homework niya sa math. Akala ko pa naman, magiging labanan ng mga dalubhasa. Ang laki talaga ng agwat. Tingnan mo si Jiang Yuchen, napuno niya ang buong board. Si Kang Huanzi, malamang nandito lang para magpatawa. Nakikita mo? Ang tagal ng ginugol niya, para lang isulat ang 3 linyang ito. Wala man lang siyang iginuhit na auxiliary lines. Akala mo ba ito'y parang pag-solve ng word problem sa elementarya? Kung hindi mo masasagot, mag-impact ka na lang at umalis ka na dito. Huwag mong ikahiya ang sarili mo sa harap ng buong bansa. Sabi ko sa'yo, yung last time ay, swerte lang. Tingnan mo kung gaano kaganda ang gawa ni Jiang Yuchen. Mga formula nasa lahat ng sulat. Ang estudyante ni Professor Kang ay wala rin palang kakaiba. Baka nakapasok lang sa likurang pinto. Bakit hindi siya nagpapaliwanag? Ito lang bang 3 linya ng teksto? Ang makakasagot sa isa sa top 10 unsolved problems sa bansa. Sa tingin ko, hindi mo nga naintindihan ang problema. Yun na yon. Ang estudyante ni Guru Kang ay wala rin palang kakaiba, ha? Tapos ka na? Siyempre, mas maganda kaysa sa isang mapagpanggap na tulad mo. Dean, tapos na po kami sa aming mga sagot. Maaari nyo nang i-announce ang resulta. Kailangan pa bang i-announce yon? Kahit sinong may mata ay makikita na ako ang nanalo, okay? Sana. Nagsayang lang ako ng lakas. Akala ko magiging labanan ng mga dalubhasa. Parang itlog na bumangga sa bato pala. Sobra ang tingin niya sa sarili niya. Kung alam ko lang na ganito ka-boring, mas mabuti pa sanang nanood na lang ako ng ngayon sa bahay. Nako, talaga nga. Matapos ang pagpapasya ng aming panel ng mga hurado na isagawa na ang pasya. Ang nagwagi sa paligsahang ito ay si Kang Huanzi. Impossible. Mali siguro ang pasya ninyo. Kaunti lang ang sinulat niya. Paano niya ako matatalo? Kaunti lang ang sinulat niya at nanalo pa. May dayaan siguro. Humihingi kami ng muling pagtatasa. Ang sagutang papel ni Jiang Yuchen ay punong-puno. Paano mo pa siya ipinapalagay na talo? Ipagpaumanhin niyo. Ako ay humihingi ng paumanhin sa lahat. Ang paligsahang ito ay may dayaan na. Alam ko na. Ang kapal ng mukha mong mandaya sa harap ng buong bansa. Ikaw. Ngayon, may utang ka sa akin ng paliwanag. CJ. Jiang Yuchen. Ang paliwanag na hinihingi mo. Makukuha mo. Tingnan niyo ang problemang ito. Ang problemang ito ay isang lumang problema mula 2 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, tinatalakay ko ang solusyon kasama si Jiang Yubay. Ang solusyon mo ngayon ay eksaktong katulad ng sa kanya noon. Ano naman ngayon? Ako ang nag-solve sa problemang ito. Pero, mali ang solusyong iyon. Ibig sabihin, isa lang ang ibig sabihin niyan. Iyon ay, kinopya mo kay Jiang Yubay. Nagsisinungaling ka, hindi ko iyan kinopya. Ako ang nakaisip ng lahat ng ito, nang mag-isa. Ang pamamaraang pagpapalit dito ay mali. Ang tamang
Pamamaraan ay dapat na paghahati-hati. Hindi mo ba napansin? Nang kopyahin mo ito? Kaya kinopya nga at mali pa ang pagkakopya. Nako, masakit yan. Kaya pala ang bilis mong natapos. Kaya pala sinasaulo mo lang ang mga sagot. Initsa mo ako. Ikaw ang humukay nitong hukay at naghintay na mahulog ako, di ba? Hindi kita pinilit. Ang pangungopya at pagpapanggap ay landas na ikaw ang pumili. Ano naman kung hindi ko ito nalutas? Ano ngayon? Hindi ka naman mas magaling. Sa 2 linya lang na ito. Hindi ako naniniwalang kaya mong lutasin ito. Mali ka dyan. Ang ilang mga problema ay hindi nangangailangan ng masalimuot na solusyon. At si Kang Huanzi ay gumamit ng paraan ng paglutas na pinakasimple at pinakamabilis. Kaya nga, tama ang kanyang sagot. Sino iyang Kang Huanzi? Isa lang siyang isang duwag na hindi nangahas. Naipakita ang tunay niyang pangalan. May lakas ka bang loob na aminin ang tunay mong pagkatao? Eh ikaw, may lakas ka bang loob na aminin? Ako. Anong kasalanan ba ang nagawa ko? Ikaw ang nagsabi kay Belen kung sino ako. At ikaw din, ang nangumbinsi sa kanya na dakpin ako, bago pa man ang kompetisyon. Huwag kang maniwala sa kanya. Dinudumisan niya ako. Para lang makapasok sa National Institute. Kung hindi ako sinuwerte, malamang patay na ako ngayon, tulad ng gusto mo. Nasa ilalim na ng patalim mo ang buhay ko ngayon. Jen Yuchen, ano ba ang nangyayari? Dahil, sobrang gusto mo ako, maging kapatid mo. Pagbibigyan ko ang gusto mo. Ikaw, Huwag kang lalapit. Anong problema? Natatakot ka? Kung wala kang ginawang mali, anong kinatatakutan mo? Yubay. Alam kong ikaw nga. Imposible. Sinunog na ang labi ni Yubay. Hindi na siya maaaring nandito pa. Maaari sanang ako'y naging Kang Henji habang buhay. Pero dahil sa iyo, hinamon mo ako ng husto. Ano ba talaga ang nangyayari? May nakita ako. Narinig ko na si Jiang Yubay ay bunso sa pamilya Jiang. 2 puso ang taglay niya mula pagsilang. 1 puso ay inilaan para sa asawa niyang si Gunuan at ang isa pa ay pinilit na kinuha ng mga Jiang at ni Gunuan at ibinigay kay Jiang Yuchen. Ano? 2 puso ang taglay niya at pareho itong ibinigay. Paano siya nakaligtas? Kung gayon, ito bang si Kang Yiming ay si Jiang Yubay nga ba o hindi? Kaya kung patunayan, si Kang Henji, imposible. Ayon sa lahat, ipinagkaloob ni Yubay ang 2 puso niya, nawala na ang mga iyon. Paano pa siya mabubuhay? Ano ang inaasahan mo? Dapat bang, kalansay na lang ako? Ngayon na nakabaon sa lupa? Chairman Jiang. Hindi ka naman, talaga nabubulag, di ba? Ang pagkamali kay Jiang Yuchen, bilang perlas, gayong isa lang siyang mata ng isda ay isang bagay. Pero ngayon, hindi mo na rin, makilala ang sarili mong anak. 2 puso ang ipinanganak sa akin. Pero mula nang ako'y ipanganak, ako lang ang blood bag ng kuya kong si Jiang Yuchen. Habang lumalaki ako, naging mobile organ bank ko siya. Noong bata pa ako, ipinagbili ng yaya namin ang isa sa mga puso ko sa pamilyang Go. Para iligtas si Gunuan. Nang ako'y lumaki, ayaw ninyong maniwala na isa na lang ang puso ko. Lahat ng paraan ginamit ninyo para pilitin ako na ipagkaloob ang huli kong puso. Yubay. Nagkamali ako. Talagang hindi ko alam. Hindi alam, o ayaw malaman. Ano man ang sabihin ni Jiang Yuchen. Naniniwala ka. Ano man ang gusto ni Jiang Yuchen, ibinibigay mo, kahit ang buhay ko ang kapalit. Hindi yan totoo. Gusto ko lang na magkasya ka sa pamilyang Jiang. Kaya, Gusto mong, isuko ko ang huli kong puso? Yun ba yun? Hindi ba't nagtataka ang lahat? Paano ako nabubuhay? Matapos mawala ang 2 puso ko. Buti na lang. Napagkalooban ako ng guro ko, nang napapanahon, na nakaligtaan sa ospital. Ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya. At sa wakas, nagawa niyang magkabit ng artipisyal na puso sa akin. Mula noon, wala na akong utang na loob sa inyo. Pero kayo, Yubay.
Alam kong ayaw mo sa akin. Ikaw ang minahal ni nanay at tatay. Pero kahit anong mangyari, si nanay at tatay, akala'y patay ka na. Nasugatan ang puso nila. Paano mo nagawa yon? Tigilan mo yan. Kung sino man sa inyo ay nagbigay pansin noon, malalaman ninyong ang sinunog na katawan ay hindi ako. Nung nasa ospital ang kapatid ko, wala bang nag-alaga kay Yubay? Kahit na may ginawa si Yubay na masama noon, anak mo pa rin siya. Paano ka naging ganoon kasama ang puso? Tita, tito, hayaan ninyong ituwid ko. Ang mga masamang bagay na yon ay hindi ko ginawa. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Ang pagkakalat ng disenyo ni Belen. Ang pagpapalit sa aplikasyon sa kolehiyo ni Bayu. Lahat yon ay gawa ni Jiang Yuchen. Ano? Hindi. Hindi yan totoo. Huwag kayong makinig sa kasinungalingan niya. Naiinggit siya sa akin. Ginagawa niya akong parang may sala. Hindi siya nagsisinungaling. Lin, Xiao Yu, anong ginagawa ninyo rito? Anong nangyayari? Bakit sinasabi ni Yubay na hindi niya ginawa? Kung hindi sinabi sa akin ni Yubay, malamang, hindi ko malalaman magpakailanman. Pinsan, hindi mo naman talaga pinaniwalaan. Ang kasinungalingan niya, di ba? Tuso siya. Huwag kang padala sa panuloko niya. Ikaw ba ang dapat kong paniwalaan? Noon, sinadya mong ikinalat ang mga disenyo ng kapatid ko. Pinagbawalan siya sa industriya, pinilit siyang umalis sa bahay, at naghirap sa ibang bansa. Pagkatapos, palihim mong pinalitan ang mga pinili ko sa entrance exam sa kolehiyo. Na nagpawalang saysay sa 12 taon, ng pagsusumikap, nawalan ako ng tsansa sa mga pangunahing paaralan. Matapos ang lahat ng ginawa mo, sinubukan mo pa ring isisi ang lahat ng kasalanan. Kayo ba? Ang nagkalat ng mga disenyo noon ay si Jiang Yuchen. Ano ang sinabi mo? Magpipinsan. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin, pero maling tao ang kinamumuhian mo. Aminin mo na. Xiao Yu, huwag kang makinig sa kanya. Wala siyang ebidensya. Tiyak na nagsisinungaling siya sa atin. Ang lumang footage ng surveillance ay naibalik na. Ang dahilan kung bakit hindi ko ito inilabas ay dahil ayaw kong sirain ang samahan ng ating pamilya. Nasa bulsa ko ang USB drive. Tingnan ninyo kung ayaw ninyong maniwala. At ngayon, para makapasok sa pambansang instituto. Lalo mo pang pinalala, ginamit mo ako bilang iyong tao-tauhan. Inuto mo ako para dakpin si Yubay, para siya'y tuluyang mawala sa mundong ito. Hindi ito maaaring totoo. Tita, tito, alam kong nagkamali ako. Ang puot, ang nagbulag sa akin. Muntik na akong maging kasabwat niya. Yubay. Paumanhin. Tanggang tanga ako noon. Naniniwala ako sa mga salita ng isang tampalasan. Napakarami mong pinagdaanan dahil sa akin. Pero, pagkakamali pa rin ang pagkakamali. Kapag naayos na ang mga bagay-bagay dito, kami ni Xiao Yu ay magpapakusa. Haharapin namin ang mga kahihinatnan ng aming katangahan noon, at pagkaduwag. Ikaw. Sinadya mo ito, magkakasabwat kayong lahat. Para sirain lang ako, hindi ba? Kahit papaano may lakas ng loob kami, para aminin ang aming mga pagkakamali, hindi tulad mo. Tanging pagtatago sa dilim lang ang alam mo, at pagbabalak ng masama. Akala mo ba'y isang patibong ang nangyari noon? Eh ito naman, Doktor, makipagkunsaba ka na lang sa akin. Sa harap ng aking mga magulang at nigunuan. Sabihin mo lang na kailangan ko ng pagpapalit ng puso. Pero walang sira ang puso mo. Hindi iyon mahalaga. Kapag nakuha ko na ang puso niya, pagdating ng panahon, mapipilitan siyang harapin ang katotohanan. Sa akin ang pamilya Jiang. At akin din si Gunuan. Akala ko'y may sakit ka lang. Hindi ko inakalang ganito kakasama. Nakakagalit ito, ang komunidad ng akademya ay walang puwang para sa ganitong uri ng dumi. Hindi ka lang nangopya, sinubukan mo pang kumuha ng buhay. Dapat nating ipatawag ang pulis. Hindi ako yon. mahal kong anak. Simula noong bata ka pa, lahat ng magagandang bagay, sa'yo muna palaging ibinibigay. Kung sabihin mong gusto mo, ang buwan sa langit, maghahanap ako ng paraan para makuha yon para sa'yo. Paano mo nagawa ang isang bagay na napakasama sa sarili mong kapatid? Kadugo mo siya. Ikaw, kinuha mo talaga ang puso niya. Ang konsensya mo, kinain na ba ng mga aso? Ano ng problema sa paghahangad ko sa puso niya? Noong nabubuhay pa siya. Imbakan lang siya ng mga piyesa pang reserba ko. Ngayong patay na siya, dapat siya ang magbigay daan para sa akin. Ikaw. Noong bata ka pa,
Pinakamahal na mga tutor ang kinuha namin para sa'yo. Siya, pinapasok namin sa boarding school. Kahit anong gusto mo, binili ko para sa'yo. Pero ang gusto lang niya, ay isang set lang ng mga problema sa math competition. At sinabi kong nag-aaksaya lang siya ng pera. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagpalaki sa'yo para maging ganito ka. Yubay. Alam ng tatay na nagkamali siya. Noon, bulag ako. Mula ngayon, babawi ako sa'yo. Sumama ka sa amin pauwi. Uwi? Aling bahay? Yung nagtulak sa akin papunta sa morgue? O yung gumamit ng puso ko para iligtas ang buhay niya? Yubay, alam kong hindi kita napansin. Noon, mag-umpisa tayong muli, okay? Miss Guo, nakalimutan mo na kung sino ako. Ang pangalan ko ay Kang Henji. Kang, bilang malusog. Won, bilang bagong simula. Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, ang Jiang Yubay mula noon ay patay na. Namatay siya nang magdesisyon kayong sumuko na sa kanya. Ang taong nakatayo sa harap ninyo ngayon ay si Kang Henji, muling nabuhay, tungkol sa pagbabawi sa akin. Hindi ko kailangan yon. Ang buhay ko ay ibinigay ni Teacher Kang. Mula ngayon, ang buhay ko ay wala nang kinalaman sa pamilyang Jiang.